Good morning sa inyo mga lods. Ayan, for today's video, gagawa tayo ngayon ng formula about sa ating volts, amperes, yan, equal, watts. Yan, bakit natin pinag-aaralan yan? Bago ka mga lods matuto mag-wiring, kailangan pag-aralan mo muna yung tatlong electrical wiring system na yan. Kung paano natin kino-compute yan, kaya tayo ay sa mga stock na motor ay talagang, kung talagang pagbabasihan mo, ay parang kulang pa rin. Kaya ang ginagawa ng iba, nag-install pa ng iba't ibang ilaw, busina, wala naman silang ginagamit na modification. Kaya yun, nagkakaroon ng issue yung ating mga motor. At ngayon nga ay ating ibubunyag yung sikreto ng mga manufacturer ng motor. Kaya kung maniniwala kayo mga lods, pwedeng masira talaga yung ating mga motor dahilan ay wiring. Hindi lang sa mga gear, hindi lang sa mga panloob na makina. Kaya kung iba pinag-iisipan lagi ay mahina yung klase ng kahit naman mga loads kayo, kahit mga high-end na motor, maaari din pong masira. Kasi nga hindi nila pine-perfect yung wiring. Kaya kung mababalikan nyo yung ating mga unang labas na motor, yung mga 2-stroke, kaya nila finish out yan kasi napakatibay ng wiring, napakatibay ng makina. Kaya yung finish out, yan ang buto to mga loads. Kaya sa video ito, yan, lalo na sa mga naka-AC drive, panoorin nyo itong video ito ay para sa inyo itong video ito. Para malaman ninyo bago kayo mag-connection, bago kayo mag-install ng mga accessories wire nyo sa inyong mga motor, wala kayong ginagamit na modification. Ayan, talagang siksik dito ang mga wire parang spaghetti. Yan, delikado po yan, maaaring masunog yung ating wiring or yung ating mga motor. So tara, let's go, umpisa na natin mga lods. So dito mga lods, gagawa tayo ng pinaka formula. Lakayan nga natin na konti para mas makita ninyo. Yan, volts, amperes, watts. So ang computation yan mga lods, volts times amperes equal watts. Yan. So sa ating battery, yan pang motor, sa motor tayo mga lods, battery 12 volts, meron siyang 48 amperes. Bago 12 volts, at meron siyang 576 watts. So bakit natin nakuha to? Times nyo to mga lods, 48 amperes, i-multiply nyo sa 12 volts, lalabas yan 576. So per hour to, per hour yan mga lods. So ibig sabihin, sa isang oras maaring maubos yung ating ma-discharge yung ating battery sa loob ng isang oras. So anong kailangan or anong watts ang magpapaubos dito sa ating battery 12 volts na pang motor. So sa computation ko dyan, para mabilis tayo mga loads, 9.5 watts maaari siyang ma-drain sa loob ng 1 hour. So bakit naman natin nakuha itong 9.5? Tutunayan natin sa video ito mga loads. Yung 9.5 nya na watts, yan, tayo mga loads, i-times nyo sa 60. Ang ating isang oras ay may 60 minutes. Computation tayo mga loads, 30, yan, 27, 27, 54, 57. Ibig sabihin mga loads, yung kanyang 9.5 watts ay kumonsumo siya. Yung patay ang makina mga loads, yung susi, patay yung susi. Direct tayo sa battery kagad. 57 watts. Ang ating wattage ng ating 12 volts battery ay 576. Ito ay 570. 70 lang ang pinapatakan niya mga loads, 570. So wala yung tuldok. So nalito lang tayo, wala yung tuldok, 570. So aanim na ang diferensya. Kaya dito natin kinuha mas malapit sa 9.5 watts. So ibig sabihin sa ating 9.5 watts maaring madaring yung ating battery. Patay po yung ating susian direkto sa ating battery. So ngayon ano ba yung ating mga accessory?
ACC wire. Headlight 35 watts. Ano to mga lods? Bulb to, bulb, hindi to bulb. Hindi to mga lods ano ha, hindi to yung ating LED. Headlight 35 watts. Yung kanyang taillight 25 watts. Yung kanyang flasher, so left and right. So sa left lang tayo kukuha. Naglalaro din mga lods sa 35. So dalawa na yung gumagana ngayon, 35. Ang ating horn o yung busina natin ay pinakamababa 50. Merong 100, mayroong 150. So ano pa? Palagay na yung ating ang brake light. Brake light natin BL. Brake light 35 din po yan. Suma total 20 5, 7 10 18 180 watts. Ngayon kung patayo ating susian, pinagana natin tong 180 sa per hour, madrain yung ating battery at hindi na natin mapagana yung ating push start. So ngayon ko-compute natin mga lods nga yung kanyang 576. Compute natin sa 180. So i-times natin sa 3 0 24 3 540, so kulang pa din. So ibig sabihin sa loob ng sa 9.5 isang oras mauubos, madidrain yung ating 12 volts battery. Ngayon ito 180 dinivide natin sa 3 540. So tinimes lang natin to, pero papasok to sa division. Gawa na i-divide natin to sa 60. Kasi ang isang oras ay 60 minutes. So bali lumalabas times 3 natin, lumabas ay 540. Gets nyo ga mga lods? Ibig sabihin, i-times natin sa 3, pumatak siya ng 540, ay 576. Di kakaunti na, matitira. So, ibig sabihin yung 60 minutes, hatiin natin sa 3. So, ilan ang lalabas mga lods? Sa 3, lalabas lang ng 20 minutes. Pag dinivide natin to sa 3, lalabas lang dyan ay 20. Yan, divide. So, ibig sabihin mga lods, sa loob ng 20 minutes, buhay lahat. Yung sinabi ko dito, maaring malobat yung ating motor. So punta tayo sa motor. Ito ibig ko sabihin mga lods. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas malakas yung bulb kaysa sa LED. Kahit siya ay parehas ng watts. So testingin natin sa mini driving 12.9. Ang ating mini driving mga lods ay 40-80 watts yan. So 12.7. So pagganahin naman natin tong tail light at saka yung kanyang headlight. So nakalow yan, pwede nating i-high. Yan mga lods. Pagganahin natin yung ating headlight 12.5. yan, kasama tail light. Yan, buhay yung ating tail light. Ang ating tail light 25, yung ating headlight ay 35. Ngayon pagka hindi naman pwede pagsabayin yung high and low, magiging 70 yan, lalo nang lalakas sa kuryente o sa voltahe. So ibig sabihin 12.5 sa ating bulb sa mini driving. So hindi gumagalaw pag sa 80 watts natin, pero mas mataas yung ating mini driving. Kaya kung gusto nyo maiwasan at hindi kayo naka power up line, hindi kayo naka full wave, pa-LED nyo lahat, flasher, tail light, headlight, kasi ito puro bulb pa, kaya ako pinapaliwanag. Kaya kayo pagka naka-stack kayo puro bulb, huwag kayong mag-install ng mga mini driving kung wala kayong gagawing modification. So marami tayong video niyan about sa mga loud on with passing, underglow light, kaya tayo gumagamit ng mga relay. Kasi yung ating relay ay 30 amperes. So makakakuha tayo doon mga loads ng ilang watts ang ating makukuha doon. Kasi ang ating relay na inilalagay natin sa loud on, sa mga busina at saka sa ilaw ay may 30 amperes yan. 30 amp. So para makuha natin kung ilang watts, ita-times natin to sa 12. Times 12 yan. Ang lalabas dyan ay 2, 6, bago 0, 3. 362 watts ang ating makukuha. Kasi ang nangyayari nga dito mga loads, volts times amperes equal watts. So 362, kaya malaking bagay. Kung ating mini driving ay 80 watts, so malaking bagay, kayang-kayang dalhin ng ating relay, lalo na't mga bus relay. So hindi rin ganun ang kain noon or ma-discharge, kasi nga mas malakas kumain yung bulb kaysa doon sa ating mga LED. Basta tandaan niyo mga loads,
sa anumang bagay, kahit man electrical wiring sa ating bahay o sa motor man, sa mga sasakyan man, basta yung lahat ng mabilis uminit at yung mga ginagamitan ng mga motor, mga dinamo ay malakas kumain ng voltahe. So kaya doon sa mga nag-i-install mga siksik liglig, wag ninyong installan yung stock ninyo. Kaya doon pumapasok na mga lods, doon na pumapasok yung baka ang lining natin ay, halimbawa yung lining ay baka daw mahina na, merong pinagdidiskitahan natin ay stator, baka gawa ng stator, gawa ng karburador, kaya lumalaki yung sira ng ating mga motor. Kaya tandaan niyo, bago nyo ayusin yung makina, i-check nyo muna yung wiring nyo kung kondisyon lahat. Yan, medyo malabo lang mga lods at walang, hindi gumana yung flashlight at palobat na tayo. Pero sana nakatulong to, ginawa ko sa inyo. Kaya tayo ina-apply ko sa inyo yung super power upline para maging accurate lahat yung inyong power supply ng motor. Super power upline mga lods, yan lang ang sagot dyan. Samahan mo pa ng full wave. Kita nyo mga motor ko, naka full wave, naka super power upline, no issue ng lobat, no issue lobat. So yun lang, basta doon sa mga babagong nagwa-wiring at meron pang matagal na ding nagmi-mekaniko, marunong silang magkabit ng magpa-install ng mga busina, ng mga mini driving, underglow light, kung ano-ano pang mga accessories wire yan na inyong ini-install. So pag hindi nyo alam yung computation, diyan kayo maliligaw, diyan kayo magkakaroon ng back job, diyan kayo matotodas sa inyong wiring pagka hindi nyo alam ang computation. Tandaan niyo, ang ating battery 12 volts ay meron lang 48 amperes, 576 watts. Yan, ganyan lang yan mga loads. Kahit pa itong 48 i-divide mo sa 576, lalabas 12 volts. I-times mo naman itong 48 sa ating 12 volts, lalabas naman ay 576 watts. So ganun, kaya tayo ay nagpo full wave, kaya tayo ay nagpa-power upline para yung ating supply sa ating mga accessories wire ay maging accurate lahat. Yung flow ng kuryente ay buong buo. Yun ang ibig ko sabihin mga loads. Kaya huwag nyong miminusin yung one relay setup na pinasikat ni Kabegis at talagang napaka-the best noon. Kasi pinag-aralan ko muna bago ko in-upload. So napaka-the best noon mga loads. So yun lang naman. Maraming salamat at sana may natutunan kayo sa ating vlog na ito mga loads. Tandaan niyo, lamang ang may alam. Peace out.